Sino yan? Sinabing sino yan? Talaga bang hindi ka magpapakita at magpapakilala? Ginagalit tayo ng taong ito. Humanda ka kung sino ka man! Mga amigas, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Tila mapapaaway tayo. Sugad, mga amigas! Ay, ayoko. Sino itong babaeng nanunubok sa atin? Abay, malay ko. Akalain mo yun, amigo? Kaya pala, napakasama ng pakikitungo sa akin ng iyong wad na pinsan. Ay, umiibig pala siya sa akin ng lihim. Maaari bang wag mo na lamang siyang pag-isipan ng masama? Marahil ay binibiro ka lamang noon. Nasaan na nga pala yung sinasabi mong guro? At anong oras ba siyang darating? Narito na po ako, senyor. Kakaloka. Yung pala yun. Kaya pala gano'n na lang reaksyon sa akin ng magkaibigan. Kakaloka tong pamipay na to. Pinahamak pa ako. Mga bata! Tedma. Hoy! Teka! Mga bata, sandali! Sandali! Hoy! Dito po tayo, senyor. Dahan-dahan lamang po sapagkat maputik po ang daan, senyor. Ay. Eto na po tayo, senyor. Dito po inihulog ang bangkay ng inyong ama. Dito po kami dinala ng sepulturero, kami pong dalawa ni Teniente Guevara. Maraming salamat, Ginoo. Hindi niyo po kailangan magpasalamat, senyor. Napakarami ho ng tinatanaw ko na utang na loob sa inyong ama at ang tanging magagawa ko na lamang ay ang tulungan kayo. Hindi na talaga nakita pa ang bangkay ng aking ama. Sa kasamaang palad ho ay hindi na, senyor. Kahit na pinasisid na ni Teniente Guevara ang kanyang mga tauhan dito. Naisip kong marahil na dapat ay itapon na lang ang bangkay niya sa ilog kaysa ilibing siya kasama ng mga inchik. Sandali lang! Bakit mo kami sinundan? Eh, bakit niyo ba ako iniiwasan? Ano bang problema niyo? Malis na po kayo. Ay, Basilio, bad yan, ha? Ano bang problema niyo sa akin? Kayo na nga itong tinutulungan ko, kayo pa tong galit? Eh kasi dahil sa'yo, kaya napagalitan na naman kami ng kura. Ano? Totoo po. Kaya lumayo na po kayo sa amin. Ako, sorry. Patawarin. Patawarin niyo ako. Nabigo na naman ang plano kong iligtas kayo sa kura. At sa halip na pagbalingan niya pa kayo. Pero maniwala kayo sa akin, hindi ko gustong mangyari yun. Kaya huwag na kayong magalit sa akin. Walang iyak. Inay! Inay! Huli ka pa talaga. Ano ginagawa mo dito? Inay! Inay! Wala pong ginagawa masama si Ate Clay! Ano yun? Hindi mo lang po talaga kami sinasaktan ni Ate Clay. Bakit naman magsisinungaling ang sakristang mayor? Totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Sinasaktan ng praile ang mga anak niyo, Ate Sisa. Basilio, sige na, umamin na kayo. Di ba sinasaktan kayo sa simbahan?
Totoo ba ang sinasabi niya? Kawawa ang mga anak. Malaki kanyo ang utang na loob ninyo sa aking ama. Opo, senyor. Dayo lamang ho ako rito noon ang kinupkop ng inyong ama. Tinulungan ho niya ako makahanap ng tahanan at binigyan ng mga gamit upang makapagturo sa mga bata. Naniniwala ang aking ama sa edukasyon bilang tanging daan sa pagmulat at pagunlad. Kaya noon pa lang ay pinilit niya akong mag-aaral sa Europa. Ganoon nga rin ho dito. Kahit nung wala na kayo, senyor. Dumadalaw po lagi noon sa paaralan ng inyong ama at binibigyan niya ng salapi ang mahihirap ngunit masisipag na mga bata. Ay, ibinibili niya rin kami ng mga aklat at mga papel. Ano pat lubhang napakapalad namin noong nabubuhay pa ang inyong ama dahil talaga hong gaya ko ay ibig rin niyang umunlad ang pag-iisip ng mga bata. Saan kanyo ang tinutukoy ninyong eskwelahan? Sa may silong po sa kumbento ng kura. Sino? Ang ibig ninyong sabihin ay walang sariling gusali ang mga paaralan dito? Opo. Ngunit kahit ganun pa man po, nagawa ko pa rin magturo sa mga bata na makapagsulat at makapagbasa at sa payo po ng inyong ama, tinuruan ko silang makaintindi at makapagsalita ng kahit na kaunting Kastila. Magaling kung ganun. Ngunit pinatawag po ako ni Padre Damaso, ang kura ng San Diego noon. Ako po ay kanyang pinagalitan. At bakit po? Buenos dias ho, Padre. Buenos días. Buenos días. Magaling, magaling. Marunong ka na palang mag-Espanyol. Nako. Magaling, magaling. Pero wag mo kong gagamitan ng mga hiram na salita, ha? Makontento ka na lang sa sarili mong wika. At huwag mong sisirain ang salitang Espanyol. Escúchame bien. El español es solo para la gente de alto nivel. ¿Entiendes? Indio ambicioso, arrogante, engreído. Está loco. Ayaw ng dating kura na matuto ng Espanyol ang mga bata? Ni ayaw ho nilang turuan ko ang mga bata na magbasa ng ibang libro, maliban na lamang po sa mga aklat na pangrelihiyon. At yun din po ang utos sa akin ng bagong kura rito. Nais nilang manatiling mangmang ang mga bata kung ganun. At hindi lamang po yun, senyor. Noon ay ipinatigil ko ang pamamalo sa mga bata dahil masyado itong marahas. Masyadong brutal. Pero wala. Hindi ako pinakinggan. Pinabalik ng kura ang pamamalo dahil sabi niya, nais niyang madisiplina ang mga bata. Ngunit senyor, sa tingin ko po, hindi natututo ang mga bata sa ganung paraan. Ni ayaw na nilang pumasok sa eskwela. Kaya malaking dagok sa akin na pinaratangan siyang isang erehe at filibustero. Wala na, Ginoo. Wala nang tumutulong sa akin ngayon para imulat ang mga isipan ng mga kabataan. Tama kayo. Ginagawa nilang mangmang ang mga Indio.
I know what that means. Ang akala ko ba? Hindi. Mali ang akala mo. Pala-assume ka kasi. At sino raw ang babaeng iyon? Tila dayuhan ng dalagang yun sa bayang ito. Ang aking nobyo ay may kasamang babae sa kanya pamamahay. Si Basilio lamang po umuwi kagabi galing sa simbahan. Si Crispin po naiwan sa kamay ng sakristan mayor at ng pura.